Nagluto nga pala si Daddy Jess ng beef misono inspired by Tokyo Tokyo mga mare. Ito nga share namin sa inyo kung paano niya nga niluto ito. At ito na nga mga mare, uunahin muna natin lutuin yung karneng baka. Pagkainit ng kawali, ilalagay na rin natin itong mantika. At pagkatapos ay igigisa na rin natin itong bawang at sibuyas. Sa karne pala ng baka mga mare, ang gagamitin natin ay beef strips. Hindi naman kaya yung kadalasan ginagamit natin sa pangsamgipsan. Medyo frozen pa nga ito mga mare, kaya inilagay na natin sa kawali. At nung kaya na nga itong magupit mga mare, hahati-hatiin nga lang natin ito into bite size. Pero nasa inyo na mga mare kung ano yung gusto nyong tamang laki ng pagkakahati dito sa karneng baka. At pagkahati-hati nga nito mga mare, maglalagay na nga rin tayo ng mga pampalasang sangkap na paminta, oyster sauce, seasoning at saka chili powder. Makasimple lang naman ang mga recipe nito mga mare. At sure na sure ako magugustuhan niya ito. Abay, wag nyo na ngang tanungin mga mare kung nakailang balik nga ako ng kanin dito. At talagang mapapalaban ka talaga sa kanin. Ang beef misono nga pala mga mare ay kadalasang nilalagyan talaga ng sesame seeds. Nga lang wala kasi kami nabili kaya hindi na rin namin nalagyan. At pagkalagay ng mga ingredients mga mare, is stir fry lang natin ito. Hanggang sa maluto itong mga beef strips natin. Saglit nga lang pala natin ito lulutuin mga mare para hindi tumigas yung karne. Finally, luto na ang ating beef misono mga mare. Abay, syempre mga mare, hindi ito kompleto kapag walang kasamang gulay. Isa-set aside lang muna natin itong beef misono natin. Sa same pan, dito na rin tayo magluluto ng gulay. Para naman sa ating gulay, magigisa lang tayo ulit ng bawang at sibuyas. At pagkatapos ay isasama na rin natin sa paggisa itong toge. At pagkagisa nito mga mare, maglalagay na rin tayo ng mga pampalasang sangkap na patis at paminta. At nang maluto ng bahagya itong toge natin mga mare, ilalagay na rin natin yung repolyo. Tapos maglalagay lang ulit tayo ng kaunting oyster sauce. Hindi nga rin pala namin in-overcook itong gulay mga mare. Mas gusto kasi namin na medyo crunching kinakagat yung gulay. Pero nasa sa inyo pa rin mga mare kung ano yung mas trip nyo. Pwede nyo rin naman itong palambutin. Napakadali lang lutuin ito mga mare at napakasimple lang din ang mga ingredients. Try nyo natin ito mga mare. At hanggang dito na nga lang muna mga mare ang aking video for today. For more updates sa aming buhay, for more cooking videos and baon ideas, follow nyo na kami sa aming FB page, YouTube at TikTok account. And finally, luto na ang aming own version ng beef misono mga mare. Ayun lang, bye!